O eto, nagkabukingan na. 2024 pa pala, pinagplanuhan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May 2024. Ngayon nyo sabihin na walang alam dyan si Junior. Ngayon nyo sabihin na hindi pwedeng sisihin si Junior. O eto, panoorin natin. Isa pa pala sa na-discover dyan sa hearing ng ni Senador Amy Marcos, ay ito palang pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte, ay isang taon nang pinaplano. Ang tagal naman, ang tagal na. Ba talaga naman, oo. May briefer daw ho sa pag-aresto kay Duterte noon pang May 2024. Ba? Sige, pakinggan natin anong eksaktong pahayag dito ni Senador Amy. Pakinggan ho natin. Sa Mayo pa lamang, nagkaroon na ng briefer Galingan mo pa, Mangga. tungkol sa aresto Para ni maniwala kami Presidente sa'yo. Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit, nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Mangga, Assistant Secretary ipa-impeach mo Nico na. Gravano, May 8 ang kanyang mga press release. At sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. Ayun. At ang isa pa pong ipinagtataka dito ni Senador Amy Marcos, mukhang nakakuha daw ho ng mga records ang ICC, ha? Katulad ng may bank records, may mga blatter ng pulis, pati yung mga nakuhang ebidensya. Paano daw ho ito nagawa kung hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC? Ba, talaga naman, oo. Pakinggan nga natin ang kanyang paliwanag dito. Paano niya sinabi ito? Senador Amy. Sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem, autopsy at mga inspeksyon. Ayun, oo nga pala, iniharap na nga pala ng ICC Court, yung mga ebidensya ay binigay na dun sa panig ng depensa ni Pangulong Duterte, kaya nakita na nila ito. Ngayon, dahil dyan, mga babayan, at dahil sa hindi ho pagsipot ng mga gabinete, miyembro ng gabinete at iba pa, wala hong pumunta kahit isa, pati si General Torre, wala eh. Si Senador Bato de la Rosa, na noong unang hearing ay wala doon, nung nandun yung mga nabanggit nating opisyal, meron sa ngayong, ano ba ito, hinanakit, tampo o ano pa ba, na kung kailan ako nandito, wala kayo, talaga naman. Pakinggan ho natin si Senador Bato de la Rosa. Itong ginawa ng mga officials from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. O ano, Mangga? Hanggang ganyan ka na lang ba? Imbestiga ng imbestiga, Mangga. Sus, kayo naman kasi. Puro kasi kayo Mangga dyan sa comment section. Ano ba kasi ibig sabihin ng Mangga? Di ba masarap naman yan pag hinog na? Sino ba yung Mangga? Si Senator Amy Marcos ba yung ibig yung sabihin dyan? Dapat hindi lang hanggang ganyan. Nakita nyo naman, ang linaw-linaw kung ano po yung mga nangyayari ngayon. Senator Amy Marcos, ako sa'yo, kasuhan mo na lang yung mga yan. Kagaya niyan, paimbestiga ka ng paimbestiga. Hindi ka na sinipot dyan sa Senado. Tapos,
Eto na naman, may mga lumalabas na naman na ebidensya. Ano bang dapat gawin dyan? Para bumilib kami at malay mo ilang porsyento ng Duterte supporters ay pwedeng bumoto sa'yo. Pero kung hanggang ganyan lang, malabo pa sa sabaw ng pusit na ni isang Duterte supporters may boboto sa'yo. Mag-e-eleksyon na no? Malapit na yan. Senator Amy Marcos, galing-galingan. Una, si Torre, hindi sumipot dyan. Baka naman, pwede mong ipakontempt yan o kung ano, depende sa'yo kung ano yung tama para sa'yo. At ang higit sa lahat dito, impeachment case sa kapatid mo. Tanong ko lang, kapatid mo ba talaga yan? Di ba may mga sabi-sabi dati? Pero siyempre, hindi mo na tayo maniniwala doon dahil sabi-sabi lang naman. Kung nakikita naman natin ang dami ng mga legit issue po ngayon kay Junior, hindi lang dyan, tungkol dyan sa pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte, tungkol sa budget, at kung ano pa. Hindi kasama yung 20 pitot na bigas hindi naman impeachable yun Pwede impeachment case. Oo. Pwede yan, Senator Amy Marcos. Depende sa iyo. Kasi ikaw yung dyan. Eto, nagkabukingan, matagal na palang pinagplanuhan. Teka, 1 taon na. Hindi ba alam ni Senator Amy Marcos na may ganyang plano na? Hindi ba niya naharang habang nagpaplano pa lang? Aba, ano sa tingin nyo? Tiwala na ba kayo sa ginagawa ngayon ni Mangga? Ay, Senator Amy Marcos. Kayo naman kasi, huwag nyo na tawaging Mangga na nahawa ako sa inyo. Buti pa ito, hindi Mangga, may paninindigan. Pagkatapos inendorso dati ni Vice President Sara Duterte noong 2022, hindi pumirma sa impeach VP Sara. Ito yung party list ko. Number 94 yan sa buluta.